pangatching po ng antikels, feel na ko na siya allergy yun. Yung allergy ng tukar po. Para kay Mr. ang half. Hello everyone! Welcome back to the vlog. Ayan, it's been a while. Ang tagal kong hindi nakapag-video. Oh my God. I'm spending my time watching my days go by. Hindi ay nag-study ang inyong antikels. Meron akong mga pinagkakabisihan dito sa bahay. Of course, as usual, wife life, lalo na andito na yung asawa natin, di ba? Meron akong mga, alam nyo naman siguro kung ano yung mga pinag-i-studyhan ko ngayon. It's about my driving lesson. And I'm so glad na medyo natutunan ko na siya, na fall in love na ako ng konti. Alam nyo naman siguro na nandito na si asawa, di ba? I'm sure nakikita nyo na sa last vlog natin na nandito siya. And hindi ako nakapag-video sa inyo or update sa mga kaganapan natin ngayon. Wala namang masyadong kaganapan talaga kasi nag-relax lang dito sa bahay. Merong mga importanteng bagay na ginawa. But for now kasi is nag-iba yung pakiramdam ni asawa. Kasi nung nandun siya sa, anong tawag nito day? Nung sa plane, pagbiyahe niya is, ang katabi niya mga antikels, nag-ubo-ubo. So sabi ko sa kanya, dapat lumipat siya ng upuan para, kasi alam niyo na pag may edad na mga antikels, mabilis talaga siyang mahawaan ng mga, ano ba yun, mga flu, yung mga ganun ba. Anyway, everything is okay naman sa kanyang biyahe. Ang ano lang is, nagkakaroon siya ng, alam niyo, ubo. So, ganyan talaga all the time pag mag-flight kami kahit sa Asia, nagkakaroon talaga siya ng ganyang pakiramdam. So, ang nangyayari ngayon is hindi kami I mean, 2 days nung pagdating niya sa bahay, syempre nagtabi kami day. And then siguro mga after 3 days, we didn't sleep together kasi yun na nga, he don't want me to get the flu or ubo, sipon, yung mga nararamdaman niya. Hindi naman siya as in totally na grabe. Sabi niya kaya lang daw niya, pero ayaw niyang mapasa sa akin ba? Kasi ganyan naman talaga yung mga ubo, sipon, lagnat. Pag mawala sa'yo, then pupunta yan sa iba. So yan yung ayaw niyang, baka hindi ko ma-keep up yung sintomas. Kanina, nag-walking around siya, wala, okay lang, hindi naman siya as in totally nga, nagluya jud ba. May sipon lang jud siya day. So, siguro bibili ako ng gamot mamaya para sa sipon. And then, sayang wala tayo new sip diri, kung may new sip lang siguro tayo. So, yun maganda yun para sa sipon. So, ngayon, nandito ako sa labas kasi nagpaandar ako sa aming dishwashing at saka washing machine. Tapos yung electric pan, nagpaandar ako doon sa loob para maalis yung amoy ba. Tapos si Mr. nagpa-aircon siya doon sa loob na hindi maganda yung pakiramdam niya. And I have something to share with you. If possible lang yun nga maka-afford mo og solar panel, please invest jud mga anti-kadayers. Cause you know, we have the solar now. It's already 3 months now. And I'm very happy and I'm very thankful for my husband no nga nagpa-install gyud siya ana. Kay ako skeptic, negative kay ko dai nga magpa-install gahasol-hasol lang. Alam mo yun tayo pag hindi natin alam yung bagay tapos hindi maron mag-search na it's very ang point ko ko kasi before ang nasa isip ko baka gusto lang niya ng save energy, alam mo yung para save the planet. Parang yun yung na visualize sa aking mind na yun lang yung gusto niya. And now I realize na it's really big help for our daily use consumption here in the house. We turn on the pump for the pool. We turn on the light like 24 hours some more, either sa loob or sa labas. And like all the light outside in the house. And then we turn on washing machine, dishwashing, aircon. And imagine mga palangga, last month ang bill namin 11 euro. Tapos may makukuha pa kaming return yan sa government. If ever we have too much energy, we have too much electric kasi they will gonna buy back to us. And it's a very
it's very helpful, Jude. I'm so happy talaga na na-convince ako ni Mr. na magpa-install kami ng solar panel. But alam nyo, hindi ko kayo pinipilit kasi I know na ang solar is quite expensive and medyo may kamahalan talaga siya. But para lang sa akin, pwede naman siguro tayong we can install 1 or 2 kasi yung sa amin is lahat kasi sa roof, so kaya siguro nasabi ko na it's quite expensive talaga. Pero if we have, alam niyo yung if we have pera or money, then invest tayo mga palangga kasi it's very life-saving talaga. I mean, it can really save your pocket. So, it can save your expenses mga palangga. So, kung tatanungin nyo talaga kami or me, if masaya ba kami sa aming pinagawa or pina-install, yes. Now na siguro it's already mag-4 months na ang solar sa amin, I'm very happy talaga sa result. Although mayroon mga konting mga bagay, pero alam niyo yung feelings na wala naman talagang perfect dito sa mundo, no? Kahit tao pa yan o kahit bagay o ano pa yan, meron talagang something or meron talagang mga bagay na mangyayari talaga na hindi mo inaasahan. But other than that, masosolve naman yung problema, di ba? So yan lang yung dapat na anuhin natin na in case may problema, masosolve ba siya? So wala namang problema na mga nangyayari niyan is hindi siya nasosolve. So yun yung i-recommend ko sa inyo. Kasi imagine mga anticles, 20, ang araw, blue sky all day long, tapos pwede mong paandarin lahat mga electric mo dyan. Hindi ka mag-aalala, hindi ka mag-worried kasi alam mo yung naka-charge lang siya lagi. So, yan talaga yung naka-good thing na pag may solar ka. Kaya ngayon na-realize ko talaga noon na dapat yun siguro i-ano yun talaga namin yung solar din sa sasakyan. Kanang i-full consumption yun siya lahat ba? Grabe no, minsan ano ako ba na, grabe na talaga ngayon ang panahon kay, imagine mga antikil sa araw, pwede ka nang ma-save ka na sa tubig. Alam mo yung ang daming mga, ano bang tawag doon, there's so many things in our mother nature na pwede na makasave sa ating daily life, daily consumption, daily routine sa ating buhay ngayon na hindi na natin kailangan pa talaga na, alam mo kung siguro wise lang talaga tayo, no? Alright everyone, andito na tayo ngayon sa kusina, magluluto ako ng rice kay mamayang hapon lulutuan ko si Mr. ng chicken para makapag-sigop siya ng chicken soup. Kay gusto kong anuhan siya ng chicken day. Kay chicken soup na may vegetable. So yun yung ipakain ko sa kanya. And before that, of course, kailangan ko din kumain. Kailangan sa og siya rin magsikao niya yung asawa. Wala na, napas mo na. Magluto ako ng rice kasi aadobuhin ko yung natira na, meron kasing natira na, ang tawag doon ba? Yung sa seafood. Tapos lagyan ko ng rice. Kumusta ang life in Dayani with husband? Yes, I'm very happy kasi medyo mabibisi na yung araw ko. Kasi alam nyo ba minsan, nung ako lang dito mag-isa, parang hindi ko feel na kumain. Hindi ko feel na magluto-luto kasi yun na nga, parang hindi ako mag-enjoy na kumakain na ako lang mag-isa. So, yun yung naka-downside nung time na ako lang dito. Pero, hindi naman siya as in na sobrang naano talaga ako kasi marami naman akong ginagawa. So, I'm just enjoying the moment na
Kahit malayo kami ni Mr., everything is okay. Ginising ko yung asawa ko. Sabi niya ayaw daw niyang mag-ano. Gusto ko siyang pakainin kasi hindi siya kumain kanina. Ayaw daw niya mga Jay. So ngayon gawan ko siya ng tea. Itong tea na manzanilla. Ito yung inano ko sa kanya. Pero hindi ko anuhin kining tawag ani. Hindi ko iiwan yung ano dito sa ilalim kay di siya ganahan day. Ganyan talaga ang ating routine pag tayo ay asawa. Hindi ako mapakali mga Auntie Kels every night na alam niyo yung siya nag-ubo-ubo tapos ay parang gusto kong tabihan siya day. Problema nga lang mga Auntie Kels pag tatabi ako sa kanya baka ako yung magkasakit tapos hindi ko makayanan. So, ito na yung niluto ko. Adobo. Pakupsan lang na ako na siya pahinayan kay para dili siya kuan kaayo, ma-fried, mapaig. Gusto ko sana lagyan ng lagyan na lang natin ng gulay. Meron pa akong cabbage doon. Lutuin na lang natin to lahat ngayon. Ay anuhin ko lang siya kining tungaon kay unya para kay Mr. ang half and then para pud sa ako ang half. Okay. Lami magud nang naapoy gulay-gulay, di ba? Gulay-gulay ba? Watching my days go by. Ko na lang tong isa kay para meron pa tayong leftover. Tapos ito kay Mr. to mamaya. Isagol na ko sa iyahang chicken. So, di ba hindi na siya boring? Kay kung kanira manggong puro ramit tanan murag sakit man stiyan. At least naputay gulay-gulay gamay. Lami gali ni butang agbihon. Pansit ba? Pero hindi muna ako magpansit ngayon kay isahon na nako luto ang pansit sunod adlaw siguro. Or basig sa Sabado magpansit mi ni Ate Joby. Sabi pa niya sa akin nung isang araw, grabe na yung kuko mo ba? Plastic, fantastic ka na talaga. Sabi ko, ito lang naman yung kaligayahan ko, my love. Wala naman akong ibang hiniling pa. Tsari! May paganong moto ba, no? Para lang talaga payagan sa pagpaganda. Di anuhan kasi yan si Mr. Yung mga ganito ba kasi mga plastic, hindi maganda sa ating skin, hindi maganda sa ating katawan. Lalo na yung mga chemical, mga anti-kadiers, mga too much chemical. Ayaw niya talaga mga Jay kay naniniwala talaga yan siya sa mga chemical is wag na day ani, wag na. Actually, ang gamit ko pala na oil is itong olive oil. Ito yung gamit namin. So, yan na lang yung natira.
Ginagamit ko lang siya pag ang niluluto ko is hindi sobrang marami kasi yung olive oil kasi ano siya kining dali ra siya mo surop ba. So pagkatapos ko nito mga antikadayers, mag-prepare ako sa pagkain ni Mr. para sa kanyang dinner mamaya na chicken. Sliceon lang na ako daan ang mga paraphernalia. And then siguro lataan ako daan ang chicken kay para soft talaga siya. And yun yung iano ko sa kanya pakain para maano yung lagnat niya ba. Parang may lagnat kasi siya day. So yes. And then syempre, marami tayong electric. Nagsalang na pud ko og pangalawang salang na nasa ako ang So if nag-wonder kayo mga antikadayers, nagamit pa ba kami ng gas? Hindi na kami nagamit ng gas except sa shower. So yun na lang yung ginamit namin pero hindi pa kasi kami nakahanap ng electric na alam mo yun sa shower. So if ever makahanap namin, yan na lang yung i-change namin. And then everything is electric na dito sa bahay. Pang luto, yung cooking namin is already electric. And I think yun na lang yung gas na gamit namin. Ito na yung pagkain ni Mr. Sabi niya ito lang daw yung kakainin niya, dark bread at saka pinawan ko siya ng juice. In case gusto niyang cold juice. Kumain na si asawa. Sabi niya, sorry kung hindi ako makasabay sa'yo kasi sige siya ubo. Sige siya pangatching pod mga antikels. Feel na ko na siya allergy jud. Yung allergy ng tukar pod. O, ayan na yung lunch natin. Masarap siya kasi may vegetables. Kain. Bon appetit everyone. Wear